Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Ako po si Madam P. At ito yung reading natin para sa inyo, Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Meron tayong special channel for uh, air sign. Since Libra is an air sign, feel free to check it out. Air sign Philippines. And, anong tawag dito? Meron, meron tayong Facebook page, Madam P. Ayan. Huwag niyo kakalimutang mag-subscribe or mag-follow sa akin dyan. Nag-post din ako ng content dyan na maaaring hindi mo nakikita dito. So, you might want to check it out. Tapos, sa Unipri or Unicorn Princess Tarot, yun yung aming pinaka-TikTok. Feel free to check it out. So, again, this is for the sign of Libra. General love reading. Ayan. Kung gusto mo ng personal guys, message na lang kayo sa Facebook page namin. Meron akong admin na mag-a-assist sa inyo. Okay, let's start for the sign of Libra. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Kung may mga maririnig kayo sa background ko na maingay, etc., pagpasensyahan mo na lang. Hindi ko yun makokontrol, honestly. Yeah, hindi ko makokontrol yung mga tricycle or what na dumadaan. So, okay, Libra, you do have your the Death card, the Emperor. Yung iba sa inyo, meron kang mga binubuhay ulit ngayon. Maybe this is something from the past. Business in the past na parang napabayaan or nabumagsak or what. And then parang you're thinking na ayusin ito, pagandahin. So, a lot of rebirth. Yung iba kung hindi man sa business, maybe relationship with someone, family members, etc. So, may mga ginagawa ka ngayon para mabuhay yung minsan nang nawala or namatay sa buhay mo, like yun nga, mga relationships with other people. You do have your Chariot. This is Cancer energy. So, yeah, you keep on going. Hindi natin nakikita nag-i-stop ka. The Five of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Part of you is, I feel like nalulungkot na may kinalaman sa past energies. This is the Six of Cups, bottom of the deck. So, pwedeng um, meron kang mga taong iniiwasan or nilalayuan na lang rin ngayon. And this could be people in the past. Or wala kang choice kundi lumayo or umiwas sa kanila. Yung iba naman, nagpapaka-busy ka because you're still thinking about the past and maybe ayaw mo na malungkot regarding dito. So, para makalimutan mo or hindi mo na maisip yung kalungkutan na yon. Ayun, kaya ginagawa mo itong mga bagay na ginagawa mo ngayon. So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa iyong connections for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra? Take only what resonates, guys. Maintindihan ko kung hindi ka makaka-relate kasi hindi naman to personal reading. This is general reading, no? Yeah, para doon sa mga nagtatanong, kasi may nagtatanong kung open na ba ako sa personal reading. Yeah, open na po ako. Diyan na lang po sa aming Facebook page. Okay, so sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? You do have here the Ten of Pentacles, the Hermit. This is Virgo, Taurus, Capricorn energy, Earth sign. Major Arcana, the Hermit. Kuha pa tayo ng dalawang cards. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Wait lang. Isa lang kukunin ko. Masyadong marami yan. Okay. Nine of Swords is here. The Nine of Pentacles. Oh, I just saw the number angel number 999 ha. Nagpakita dito. Ayan. Angel number 999. Merong yeah, the Nine of Pentacles, Nine of Swords. Tapos, the Hermit is represented by the Roman numeral number 9. So, yeah, it's 999. Magkakatabi. Okay. So, Ten of Pentacles, this person, more on material siya. And one of the thing na nagustuhan niya sa'yo is because of material things. And the Hermit, Virgo energy, I feel like itong person na to is parang medyo nagiging maingat siya ngayon. Merong, parang nilalagyan niya ng, ng, what do you call this? Parang,
harang or nagiging maingat siya pagdating sa emotions niya, pagdating sa'yo or sa connection ninyo. The Nine of Swords, I feel like medyo namomroblema 'tong person na 'to, hindi siya okay. Financially puwedeng medyo mabagal, na although with the Ten of Pentacles ay nakakita naman tayo dito ng money, pero maaaring yun yung tingin mo sa kanya na parang okay naman siya financially, okay naman yung career niya, work niya, et cetera. Pero deep inside, this person is not okay. Kasi with the Nine of Pentacles, nakikita natin nandun yung kahilingan or kagustuhan niya niyang maging successful or ma-achieve yung mga gusto niya ma-achieve. Pero may mga nagiging hadlang para ma-achieve niya yon. And with the Devil, this is Capricorn energy. I feel like, wait lang guys. Okay, sorry about that. May ano lang, tumunog lang sa aking phone. Anyway, with the Devil, this is Capricorn energy. You could be dealing with someone who is very workaholic. With the King of Pentacles, yeah, masyadong, kung hindi man workaholic, career talaga yung focus, main focus ng person nito. Kasi nga, may mga problem siya pagdating sa kanyang stability, money, home, etc. na nagiging dahilan para mag-focus siya sa mga bagay na to. Okay? So, ano yung emotion ninyo dalawa ng person na ito? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Thank you very much guys sa mga nakaka-support sa akin. Yung ibang tagal na nanonood sa akin ha. Ang tagal-tagal niya nang nakasubscribe. Maraming salamat sa inyo sa papatuloy ninyong pagbalik-balik dito para kunin ako as your guide. Anyway, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa for the sign of Libra? For the sign of Libra, okay, Libra. Emotion, Seven of Pentacles, the Five of Swords, okay, emotion ninyo dalawa sa isa't isa for the sign of Libra. The Wheel and the Six of Cups. Okay. Yeah, this is a past person. The High Priestess at the bottom of the deck. This could be a soulmate or twin flame connection, karmic connection. May spiritual lesson kayo sa bawat isa na dapat matutunan, etc. The Seven of Pentacles, you admire this person or nakikita natin yung longing mo for this person na makipag-connect or makipag-communicate sa'yo. With the Five of Swords, I feel like nasasaktan ka because of the transformation na nangyayari sa connection na ito. Like, pwedeng, I don't know, it feels like parang mali yung yung mga nangyayari sa inyo. Parang gusto mo i-correct or ayusin. Ayan, so nawala lang yung aking mic kanina. Anyway, with the Five of Swords, clarify pa natin, what's with the Five of Swords? Two of Swords, I feel like galit ka dito sa person na to kasi hindi siya makapag-desisyon. Or with the Justice card, the Ace of Cups, you want this person na maging honest regarding sa emotions niya sa'yo. I feel like alam mo or ramdam mo na mahal ka ng tao, but bakit hindi siya nakikipag-cooperate, communicate, or what? So you want this person na maging honest pagdating sa bagay na yun. And the Wheel. Ayan. At saka Six of Cups. This person in the past, maraming pagbabago nangyayari sa buhay niya ngayon. And ano yung emotion niya for you? Okay. Emotion niya para sa'yo, the Six of Pentacles is here. I feel like this person really admires you. Lalo na kung nagka-inuman na kayo, like pwedeng nag-inom na kayo ng, of course, alcohol, di ba? Alak. Lalo na kung minsan na nangyari yun sa buhay ninyo. This could be your reading. Yeah. But anyway, kung hindi, take only what resonates. So, ina-admire ka niya, especially sa mga arts na ginagawa mo, lalo na kung ikaw ay a very artistic person, or maybe you are an entertainer, you love to sing, you love to dance, you love to show yourself sa social media, doing artistic stuff, or ibig sabihin, yung iba naman, maybe you like to draw, any arts, ina-admire niya yun. Yung talent mo. Yan, skills mo. Yung iba naman, maybe you love to cook.
mahilig ka magluto, and then pwedeng alam niya yung talent mo na yon. This person admires that. So there's something na ginagawa mo na you love what you do, of course. And then this person really admires what you do. And ano siya, parang may part pa nga sa kanya na kinikilig siya. That's weird. So yung iba sa inyo maybe may kinalaman sa mga pinopost mo sa social media, or malakas yung feeling niya na para sa kanya yon. Yun, for example, nag-post ka ng arts mo, tas feeling niya, siya yung naging imagination mo, or naging inspiration mo, kaya mo ginawa yun. So, kinikilig siya. Ang weird ng person na ito, di ba? But anyway, nandun yung admiration sa'yo ng person na ito, sa mga ginagawa mo. Kahit yung iba naman sa inyo, kahit hindi naman talaga para sa kanya yun, feeling niya lang. Feeling niya para sa kanya yun. Patama, ganun, whatever. Nine of Cups, this person really admires you. Okay? Isa siya sa admirer mo. When I say isa siya, kasi marami tayong nakikitang nag-a-admire sa'yo. You are the sun. You are brightly shining. Ang dami nakakapansin sa'yo. Just continue on what you're doing. Just, don't focus about sa mga sasabihin na negative ng ibang tao. Just focus na lang doon sa positive side and do what you do best. Kasi, you are really shining right now, ha? I like your energy. Yung iba sa inyo, tapos ka na doon sa dilubyo ng buhay mo, or karmic cycle. So, tapos ka na doon sa part na yon. So, it's time for you to shine. 'Di ba? So, in the near future for you, alam mo, nakakaramdam ako ng energy ng lasing talaga. So, pwede the person na to, mahilig din siyang uminom. And whenever there are times na nagiinom siya, like for example, lasing na siya, ikaw lang yung nasa isip niya. Alam mo yun, yung parang, of course, kung kaharap niya is barkada, kaibigan, okay naman. Pero once na, of course, nakahiga na siya, nagpapahinga na ganyan, and then lasing pa siya, ikaw yung parang nasa isip niya. And yeah, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. Okay, King of Pentacles, King of Swords. Wow! I like this energy. Tapos nandito si the Moon at the bottom of the deck. Alam mo yung respeto sa'yo ng ibang tao. Yung iba, ang taas ng respeto sa'yo kahit hindi nila sabihin yun. They see you as someone that they really admire. Kahit, alam mo yung energy ng parang kaaway mo yung tao. Kahit kaaway mo, kalaban sa negosyo, kalaban sa any kind of laban, pero they really do admire you, your strength. Tapos nakikita ka nila as someone na parang palaban din kasi yung energy mo eh. 'Di ba? Even your friends. I mean, literal na meron tayong mga kaibigan na laitera, pero deep inside, nandun yung envy, yung inggit, kasi ina-admire ka naman talaga nila eh. Yeah. So, tell me more. In the near future, ituloy mo lang yung ginagawa mo. I see a lot of energy ng mataas na dito, cards sa side mo. So, nandun yung mataas na rango or mataas na pagtingin sa'yo ng mga tao. In the near future for your person, the Moon, well, unfortunately, nandun yung secretive energy talaga ng taong to. Then, I don't feel like ilalabas niya yon with the Four of Pentacles. Lalong itinatago, itinatabi yung pagkagusto niya sa'yo. Knight of Wands, a lot of passion, a lot of admiration mula dito sa taong to. And the Five of Pentacles, I feel like, kasi financially hindi siya ready. Pwedeng financially hindi siya ready to tell you this and that. Kaya hindi niya kayang i-open up sa'yo with the world yung mga gusto niya sabihin. The Page of Wands, hindi niya kaya makipag-communicate kasi why? Magulo buhay niya, magulo yung hindi nag-workout yung mga plano niya. I feel like bumabagsak siya. Grabe. Medyo hindi ko nagugustuhan yung energy ng person na to. Kaya wala siyang enough strength to tell you kung ano yung mga gusto niyang sabihin. The devil is also here. Tapos meron pa tayong mga nakikitang boss or mga taong nasusunod sa buhay niya.
family members na nasusunod sa kanya na nagiging dahilan para lalo siyang para lalo kang lumayo or maging malayo yung agwat distance or yung yung para lalo kang maging mahirap abutin, parang gano'n. Because of these people, yeah, puwedeng family, it could be religion din or kung hindi man 'yun, culture, ayan, or yung mga taong nasusunod sa buhay niya, magulang niya, ayan, boss niya, or maybe, someone who really manipulates this person. Yeah, kaya lalong lumalayo din yung pangarap niya ba, hindi niya natutupad. For example, yung iba sa inyo kung malayo itong aray ko, sorry. So ayun, so kung malayo 'tong person na 'to sa'yo, so parang planuhin or gustuhin man niya mag-travel to see you, to talk to you, parang itong taong ito nagiging dahilan sila para hindi niya magawa yun, et cetera. So lalo kang nagiging malayo sa kanya, Lalo kang katulad ng bituin, ang hirap mo lalong abutin. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.